naniniwala po kami na parte po ang lungsod ng Pasay sa flood control scam na to. Sa takbo po ng investigasyon ng mga nakawan na trilyon po sa flood control, sa tingin po ninyo, sapat na ba na makulong si Diskaya lang? Ay, hindi. Alam mo, ang issue ng korupsyon nagsimula sa pinakababa hanggang sa pinakataas. Ngayon, lahat ng nasa baba, hindi naman sila gagalaw. Gagalaw yan kasi may utos siyang galing sa taas. Ano nag-utos? Sino nag-utos kay Diskaya? Mas mababa o mas mataas? Mas mataas, Congressman. Sino nag-utos kay Congressman? Speaker of the House. Sino nagsalita o nag-utos kay Speaker of the House? Siyempre, ang Presidente. So, hindi pwede na ang tao na maliliit lang ang magsasakripisyo dito. Kailangan merong maparusang taong matataas. Sila collateral damage lang sila eh. Wala naman sila magawa eh. Kasi sila yung nagdinegosyo nun. Gusto lang nila kumita para sa kanilang pamilya. Pero hindi nila inakala na sila pala ay nagiging alipin na ng salapi. Hanggang sa nilamon na ang kanilang pagkatao, hindi na nila namamalayan na sila pala ay lumulubog na dahil sila ay napagsamantalahan. Hindi ako naniniwalang maliit na tao ang nasa likod nito. Kailangan mahuli ang nasa taas. Nananawagan nga po ang maraming Pilipino eh. Sana po si President Donald Trump marinig ang issue ng Pilipinas para po matapos na po. Dahil alam natin na ang ating President Donald Trump nakikialam sa international politics, lalo na kung ito ay sumusuporta sa mga droga o illegal. Ayaw ni President Donald Trump. Sana marinig niya rin po yan. Maraming Pilipino ang nananawagan dyan. Katulad ng laban namin ni Yorme Wami Manguera. Dito po sa Pasay, ang laban po namin malinis na gobyerno. Mapagmahal na gobyerno para sa kanyang mamamayan at hindi po nang-aapit. Sa pagsigaw ni Presidente, mahiya naman kayo dahil ang hindi niya inaalam ngayon, nakalimutan niya na siya pala ang nag-utos niyan. So bumukas yung tinatawag natin Pandora's Box. Pagbukas ng Pandora's Box, andun pala ang mga pangalan na malalaki. So tayong mga Pilipino, kailangan natin kumilos. Tama na po, sobra na. Hanggang sa pinakamaliit na opisyal, barangay kagawad, barangay captain, hanggang sa pinakababa ng gobyerno natin lahat yan may issue ng korupsyon. Actually po ako, sumasaludo po ako sa mga general natin. Napakahirap po yun. Kasi sa kanilang sinumpang tungkulin, ang tungkuling sinumpaan nila, proteksyonan nila ang sambayan ng Pilipino. At syempre, meron po silang loyalty sa kanilang chain of command. Dahil po sa hindi na po nila masikmura ang ganitong klaseng sitwasyon, saludo po kami. Generals, colonels, saludo po kami. Kasama niyo po kami sa laban niyo. Salamat po. Hindi po masama ang magsalita ng karapatan natin. Dahil tayo po sa saligang batas ay pinoproteksyonan na pwede po tayong magsalita. May freedom of expression po ang bawat Pilipino. At sinasabi din po sa saligang batas, hindi po tayo criminally liable kung ikaw ay magsasalita ng iyong saloobin. Meron na pong Supreme Court ruling dyan. Hindi ka madedemanda ng anumang kaso pag ikaw ay nagsalita ng saloobin mo. Ang saloobin ko na nakita ko, niloloko nyo kami. Masama bang magsalita kung ano yung nararamdaman ko? Nagtiwala ako sa'yo. Minahal kita. Pero niloko mo kami. So wala akong magagawa kundi walayan ka. Ngayon, break na tayo. Ang issue dito, ayaw ko na sa'yo, ayaw na namin sa'yo, dapat kumilos tayo. Tignan natin kung sino yung dapat natin pagkatiwalaan. Sir, meron pong insertion ngayon sa GAA. Trending po ngayon, ang congressman po ng Pasay ay may insertion na 4-point-something billion. Ano po masasabi niyo po dito, sir, sa insertion ng congressman ninyo dito sa Pasay? Ako po, wala akong personal na galit. Pero hinahanapan ko po siya ng trabaho. Nakasama ko po siyang konsehal, nakasama ko po siya ng vice mayor, nakasama ko po siya ng mayor. Okay? Ngayong congressman po, hinahanapan ko po siya ng trabaho. Hindi ko nga po siya nakita nagsalita Hindi ko nga po siya nakitang tumayo sa
sa Kongreso at nagsalita ng isang salita o sentence o pagtatanggol sa karapatan namin. Ang sinasabi nila, kami ay congressman representing the people of Pasay. No, we were never consulted. Ngayon, nag-insert siya ng 4.2 billion. Okay, good. Meron kami 4.2 billion sa Pasay. Pero sisiguraduhin namin, this time, alam namin kung gaano kalaki ang pera na yan, babantayan po namin. Saan ang pera na yan at paano nyo gagamitin? 4.2 billion. Yung pong kanya anak, sigaw na sigaw daw, madami daw ngawa ng ngawa. Alam nyo po, yung pagiging public servant, dapat hindi kayo dito balat sibuyas. Dahil kung ikaw ay tumakbong konsyal dyan, mayor, vice mayor, congressman, dapat tumatanggap ka ng salita galing sa mamamayan. Dahil ibig sabihin, pag ang mamamayan mo nagsasalita, hindi sila kontento kung ano ang ginagawa. Dahil kung ang mamamayan kontento, mananahimik po yan. Meron pong natatakot. Nako po, panahon na para kumilos na rin po kayo. Huwag niyong ibaon sa takot yung kinabukasan ng anak niyo. So, ako po, tingin ko, dapat yung pong budget na 4.2 billion, batayan po natin taga-Pasay. Pakita po natin. Hanapin natin, nasaan yan. Kasi wala pong programa kami nakikita eh. Patong-patong po, hanapin niyo po ang issue. Coordinates, isang project, pinaraject ng MMDA, pinatungan ng flood control, isang coordinate. Isang coordinate, pinasukan ng isang HITO, pinasukan ng budget ng MMDA, isang budget, isang site, dalawang pondo. So asan po napunta? Di ba ghost project? So dapat imbestigahan po yan. Naniniwala po kami na parte po ang lungsod ng Pasay sa flood control scam na to. Lagi may baha dito sa Lagi po may baha rito, dyan lang po sa top, dyan lang po. Dyan lang po, wag lang pong mapahatching si San Pedro. Nagbabaha po dito sa kanto ng top LRT. Malibay, Maricaban. Malibay sa lugar po namin. So, makialam po tayo, hindi dahil kumukutya tayo, kundi may malasakit po tayo sa bayan. Nagtatanong lang naman. Nagtatanong lang. Si Juan de la Cruz. Nagtatanong lang po, si Wawi Manguera, si Bong Tolentino, asaan yung pera na dapat sa tao. Yes. Sir, may tanong ako, ma'am. Bakit to kaya sa tingin ninyo, ang lakas ng loob, mangurakot, even yung mga pinakamababa na sa baba na ng mga posisyon? Siyempre po, ang kanilang protection nasa tataas ulit. So alam nila, untouchable po sila dahil sila po ay hawak-hawak ng puno. Pero ang lahat po, naniniwala kami ni Yorme Wawi Manguera, ang lahat po may katapusan. Sa Bible, Nebuchadnezzar, pinakamagaling na leader sa Biblia, nanungkulan ng napakahabang panahon. Isang iglap nung sinabi ni Lord, tatapusin kita. Walang iglap na tumagal. Pag ganun ni Lord, tapos ang kanyang kaharian. Hindi po mapermanente yan. Matatapos po yan. At ramdam po namin ngayon na ang mga tagalunsod ng Pasay po ay gumigising na unti-unti. Mga minamahal po namin taga-Pasay, hindi po namin kayo pwedeng iwanan. Ang bigat po ng loob namin na hindi namin tayuan ang lahat ng naniwala sa amin. Kahit po nahihirapan kami, kahit wala po kaming resources, kahit wala na po kaming panahon na may maibigay sa aming mga pamilya, pinagkakasya-kasya po namin, hindi namin kayo iiwanan. Dahil sa pagmamahal na pinakita nyo sa amin ni Yorme, nung laban namin, wala po kaming dahilan para iwanan kayo. Ano man ang mangyari, lalaban kami para sa inyo. God first. Sir, may ikinakasa po ngayon na one time, big time this coming January 31. Itong big rally na ito po ba, so, kayo po ba susuporta o ano po? Kasama po kami ni Yorme Wawi Manguera. Support po pa. Sumusuporta po kami. Wala po kami titignan dito kundi yung mapaayos lamang po natin yung ating bansa. Mapaayos natin yung ating gobyerno. Panahon na. Ito ba, hindi mo namin laban to. Laban to na Laban po natin lahat. Nang paipahayag ang ating damdamin na tama na. Sobra na po.
dapat na po naitama ang gobyerno. Sayang. Sana pinagpatuloy mo ang inumpisa ni Tatay Digong. Okay. Sinisikil yung karapatan natin. Pag nagsalita tayo, kulong. Yung maliliit na tao, nagnakaw na sardinas sa 7-Eleven, kulong. Pero yung mga pagnanakaw ng mga mayor, congressman, barangay captain, sila pa yung masaya na umiikot at sila pa yung nanghaharas sa ating mga ordinaryong Pilipino na kung saan mismo ang saligang batas binigyan tayo ng proteksyon. Asa na ang proteksyon ng saligang batas sa ating mga Pilipino? Na dapat tayong mga Pilipino ang mayroong kapangyarihan sa kanilang lahat dahil tayo ang nagbigay sa kanila ng katungkulan. Kung walang tao sa saligang batas, wala silang gobyerno. Ngayon, ginagamit nila sa atin ang gobyerno. Ngayon, panahon na. Mga minamahal ko pong mga Pilipino, bawiin natin sa kanila ang binigay natin. May sabi nga po, ang gobyerno ay may karapatan na pabutihin ang buhay ng bawat isa. Pero tayo mga Pilipino ay may karapatan din bawiin ang binigay natin sa kanila. Bawiin natin. So Sama-sama yun, tayo. yung binabawi natin naman Dano, nagkakaroon kasi ng problema kasi ang daming partido, may pink, may pula, may green. So para sa inyo po, ano po ang nararapat? Succession or snap election? Ano po yung may advice nyo po para sa pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino pagdating po dito? Yung ang election po ay may tamang panahon, year 2028. Pero kailangan na nating kunin. Kaya kailangan magkaroon muli ng EDSA Revolution number 3. Para po sa pagkakaisa, wala tayong kulay, wala tayong partido, kahit ano tayo, basta tayo Pilipino, magkaisa tayo. Paglaban natin ang karapatan natin at ipaglaban natin ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan po ang higit sa lahat ay yung ating tignan na ating mga kabataan. Dahil mawawala tayo sa mundo ito, sila ang papalit sa atin. Kailangan makita ng mga kabataan ang tunay ng good governance. Makita at maunawaan ng mga kabataan na kaya sila nag-aaral ay upang patulungan at pasuportahan ang bawat isang Pilipino. Kaya suportahan po natin, hindi ito laban ng isang tao. Ito ay laban ng sambayanang Pilipino. Ito ay laban ng inang bayan. Alam niyo po, ate, sa tanong mo, no? Sa akin pong opinion, kailangan pong bumaba ng presidente. Kailangan maging presidente ang vice-presidente. Ngayon, dahil po binanggit niyo may dilaw, may pink, para po masatisfy sila, ang kailangan gawin naman ng pumalit na presidente, na dating vice-presidente, kailangan siya rin mag-vacate ng pwesto. Kailangan ayusin niya at sabihin niya magkaroon ng snap election sa lahat ng sangay. President, Vice President. Ngayon, kung sinasabi natin, mga korap, ang mga congressman o senador, edi siya bahala tayo. Ang importante rito, magkaroon ng isang boses. Paano magkatitiwala ang tao? Kailangan ng isang snap election. Na kung saan, pag hindi nagtiwala sa presidente, di mag-alal tayo ng bagong presidente. Pag walang tiwala sa vice-presidente, mag-alal tayo ng bagong presidente. Kung walang tiwala sa Kongreso, Senado, mag-alal tayo ng bagong senador, congressman. Kasi doon lang po babalik ang tiwala. Ang amin lamang pong panawagan. Naging biktima po kami ng manipulasyon. Ang COMELEC din po ay isang malaking sangay ng korupsyon. Kayong nasa COMELEC, maaari ngayong panahon na to, hindi pa kayo nakikita ng mamamayan. Pero bababa sa inyo yan. Bababa at bababa. Kayo may kasalanan kung bakit nagkakaganito ang bansang Pilipinas. Laban lang po. Lalaban lang po kami. Laban lang. Hindi nawawala yung spirit namin dahil hindi namin kahit talikuran. Una yung pasayenyo, pangalawa yung bayan. Swerte ng Pilipinas, narating po namin ng mga bansang magaganda. Ang wala sila, yung pagiging Pilipino natin, yung spirit. Ang wala sa atin, magandang gobyerno, na meron lahat sila. Kung bakit sila matagumpay, bakit sila maunlad.
Laban lang po. Laban lang po tayo. Salamat po sa inyo lahat. At magandang Thank you. araw. Salamat. God bless po. God bless God bless Philippines. you. Thank you. God bless po sa inyo. Thank you. Salamat po. Ang reason why na kailangan nyo ipasara ang Huawei Market. Bigla na lang yung pinasara. Magpapasko, magbabagong taon, tinanggalan niya ng karapatan ang buong pamilya na benta na maramdaman ang spirit ng Pasko. Ako po yung taus-pusong nagpapasalamat sa inyo. Ayun po yung aming pinagluluto ng minuno ngayon at saka chick pork steak. No? Dahil alam ko napagod kayo at nahirapan kayo. Pero ang pinakamasarap nito, sa panahon ito, sa araw na ito, at sa oras na ito, pinakita ninyo na kayo ay isa. Kaya ay Huawei Vendor. Alam ko po na marami sa inyo na sumasala na sa pagbabayad ng upa, sa pagbabayad ng kuryente, sa mga baon ng inyong mga anak. Alam ko na inyo na mangyayari. Kaya nga po, nagpasya kami na kayo ay mapahiram ng 10,000 yung alam ko na hindi kayo makakapaghanap buhay. At ngayon po, ipinatatawag uli yung ating treasurer para po magkaroon uli kayo ng additional na tulong habang kayo ay walang hanap buhay. Ang pagtitiis ay sagrado. Ang pagkilala sa pangalan ng Panginoon Diyos ay sagrado. Kung dapat kayong pinaglilingkuran ang tapat at higit pa sa tapat, naramdaman ka ng Huawei Market yung tapat kang pinaglilingkuran at higit pa sa tapat. Ano yun? Ano yung higit pa sa tapat? Pagkatapos nga lang kami dalawa na may kusyali, hindi ko siya naramdaman na naging tapat siya sa mga taong bayan. Hindi na yun eh. Maging tapat talaga siya sa sarili niya para bawat ibibigkasin ng kanyang mga lamit. Ano mang itong tamis at pakla at bait. Sana ito'y ginagawa niyang makatotohanan. Yung paghimas niya sa ributo ng mahal ng Panginoon at Birhen, sana hindi ninyo, hindi pakitang tao lamang. Napakahalaga na maramdaman ng mga Huawei Vendor na siya ay bilang ina ng Luzon ng Pasay ay panindigan niya ang salitang tapat ko kayo pinaglilingkuran. Mabigat po sa akin ang ginawa niya. Dahil hindi naman ako ang pinupulisyo niya. Nang-aasar lang siya. Kaya lang hindi niya tayo maasar. Pero siyempre, bilang mga tindero na nandito sa private na hindi tayo nakakasagabal sa traffic, hindi katulad ng mga nakapagketa na meron nga rito sa tabi natin, hindi compliant, walang CR. Saan sila nagsisiyar ng mga vendor dyan sa barangay natin sa Dito! You see? Ano ba naman to? Compliant daw yan? Ay walang CR? Talaga namang takot namang talagang niloloko lang tayo. Miss Imelda Emi Calixto Rubiano, buksan mo ang puso mo. Bilang ikaw ay isang ina na tapat na naglilingkod sa mga tigapasayenyo, dapat po bigyan nyo ng permit ang Huawei Market. Mag-penalty kung dapat mag-penalty. At pag dumating ang dokumento namin na nagko-comply kami, ay tanggapin ang inyong mga tauhan. At sabihin na diretso kung anong kulang, hindi yung isa-isa. Ibig sabihin, niloloko lang niya tayo. Na kayo'y nagsabi na makikipag-usap kayo dahil gusto kayong kausapin. Na-set up kayo, ano? Hindi po namin alam.
May sinabihan sa inyo isa. Dahil nakita niya, nag-video. Ang sabi nila, bawal mag-video. Pag nag-video ka, didimanda ka. Pero sila, giling yung kanilang video. No? At pinagaganda pa niya yung kanyang salita. Pero pinutol niya yung salitang, kung kayo ay, ano sabi sa inyo? Matuto kayong mamalukot habang ang maiksi, ang kumot. Tapos, hindi rin niya pinakita sa video. Ano sabi niya? Mga sinungaling kayo. Di ba? Huwag kayong mag-alala. May kopya ako ng video. Walang puto. Meron po kaming kopya ng inyong mga salita. Ano ang ginagawa niya pag kayo nagko-komento? Di ba binabago niya usapan? Iniiba na, sinihilis niya usapan. Ano yung bakit? Dahil hindi niya alam ang tamang isasagot sa inyo. Kung ako ang alkalde ng Luzon ng Pasay, hindi ko kayo pahihirapan. Bakit? Obligasyon ng gobyerno na bigyan ng magandang buhay ang kanyang nasasakupan. Hindi ko gagawin na maging responsable ba yung Tagalog? Maging mahirap ang buhay ng bawat isang Pasayenyo. Ano po? Sinabi. Ayan, medyo ilan natin. Yes po. Kaya po, na nagsasalita kayo, sabog ang luha mo. Yes. Lalo ko naramdaman ang awa ko sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo. Nagagalit ako dahil gusto kong itama ang lahat sa inyo. Pero ano sabi ko sa inyo? Habang ako'y nagagalit, pasalamatan nyo. Dahil mahal ko kayo. Dahil haplos ng isang magulang at ng isang kapatid na nakakatanda sa inyo. Huwag niyong isipin kalupitan o kapabayaan. Alam niyo naman na sa konti na tumusapin ito. Kaya limitan lang ang pwede kong sabihin. Kanina gusto ko na sumama, pinigilan lang ako. Dahil gusto kong magsalita. Kung ako'y magsasalita, simple lang ang sasabihin ko. Dahil natumbok niya na siya. Nasabi niyo na ang dapat niyong sabihin, hinangaan ko kayo. Napakagaling ng inyong spoke. Ganun. Magaling. Hindi ka lang masarap magluto. Masarap ka pang magsalita. Isa lang po ang sasabihin ko kay Miss Imelda Tubiano. Miss Imelda o Amy, bigyan mo na kami ng mayor's permit to operate. At lahat po ng vendor namin, yung kaya magbayad, kukuha na rin po ng mayor's permit. Dahil sila po ay mga DTI na po. At kung meron na po kami kulang, magpo-complain kami. Pero kailangan mag-issue muna kayo. Meron po kayong rules sa inyong opisina ng BPLO na pag-renewal ang kailangan niyo po last payment, insurance. Yun lang po ang nilalagay niyo doon. O, ano pa man nanalo, wala po kayo nakalagay doon na kailangan namin ng building permit and occupancy permit. Wala pong ganon. Ibig sabihin lang po, sinungaling po kayo. Pumunta kayo sa website ng BPLO sa renewal. Wala din pong nakalagay na kailangan nyo mag-submit ng building permit and occupancy permit. Yung iba kumukuha dito, sila Ate Nene, di ba hindi kayo hiningian? Wala, di ba ho? Hanggang ngayon po, wala pa ho. Pero, kung kayo'y malaking kumpanya o opisina, at bagong tayo kayo, required po
po na magbigay kayo ng building permit and occupancy permit kung malaking negosyo. Pero yung mga maliliit, hindi po kailangan niya. Dapat ang gobyerno ay mapagkaibigan o mabait sa mga negosyante. Sapagkat ang mga negosyante ang nagbibigay ng kita ng silyo na para nila gastusin, para ibayad sa mga swelduhan, sa mga ginagamit nilang kuryente, tubig, maintenance. Kaya sino ang nagpapasweldo sa nakaupo ngayon? Tayo, taxpayers! Pwede nga lang po, huwag tayo magbayad ng 2 taon. Tignan natin kung ano mangyayari sa gobyerno ng Calixto. Wala silang project. Wala silang sweldo. Wala silang, nakakamit ako sa bulsa. Kupit. Ako ay unay nagbibigay galang po sa inyo. At os po, sumunod ako sa salamat po. Gagawin ko po yung anak ko na scholar ng Bobby Market. At po na ako na itatapusan, may iniisip po ako na talagang totoo po. Makikiusapan ko po ang management na 15 days o 30 days wala po kayong babayaran habang kayo ay nakapwesto dito. Kapagkat kailangan ng management ay magsakripisyo. Kaya po, sinabihan ko rin po ang management na pakiusap ko, na tulungan po kayo, nadagdagan po ang pairam sa inyo para po makagalaw kayo, makapagbayad ng kuryente, lahat ng mga bills ninyo, mga apartment, para po makasuporta sa inyo ang management. Sinasabi ko rin po sa mga troll ni Amy at ni Amy, wala po akong kinikita dito sa Wawi Market at wala rin po akong pangalan sa Wawi Market. Nagkamali ka ng kambyo. Pag ikay nagpareho, siguraduhin mo, marunong kang tumapak sa gasolina at marunong kang mamreno. Para alam mo kung paano mo paandarin ang gobyerno mo at paano mo pahihintuin ang maling sistema ng gobyerno mo. Yes! Hindi na ng permit! Permit lang po, ma'am, ng Wawi Market ang aming ipinaglalaban! Kaya po kami nandito! Handang ubusin ang aming mga lakas! Sumigaw! Humiyaw! Para po mapakinggan nyo lang kami. Masaya ka po ba sa iyong nakikita? Kasi kung ako po ang tatanungin mo, durog ang aking puso nang makita ko ang aking mga kabendor na ganito ang sinabit. Sana po kayong nandyan, nasa taas na iniluklok ng taong bayan dito sa Pasay. Sana po pakinggan nyo ang hinanaing ng nasa laylayan nyo. Aantayin nyo pa bang malaglag ang nasa laylayan bago kayo tumulong? Sa bagay, libre ang kabaong ngayon. Ang hirap po. Kung iisa-isahin mo ang hirap ng isang vendor dito, hindi mo po maiintindihan. Mga vendors ng Wawi Market nung panahong pandemic, kami po ay nag-iikot sa mga barangay captain para magbigay ng gulay, libreng gulay. Nagawa ba yan ng ating butihing mayor? Kami po ay handang tumulong sa abot ng aming makakaya para sa aming kapwa vendor. Buksan ang aming market! Buksan! Ma'am Mayor Amy Calixto Rubiano, ma'am!
ang inyong puso, ma'am. Sana po, hipuin ng Panginoon ang inyong puso. Permit lang po, ma'am. Kapiranggot na pabilang ang sagot sa aming kahirapan. Huwag niyo po ipagkait sa amin yun. Kami po kailanman hindi umasa sa ating gobyerno. Dahil ayaw namin masumbatan. Kapag kayo nagbigay ng ayuda, laging may tanong. Ako ba yung binoto nyo? Tama po ba na iparamdam natin sa mga taga-lungsod ng Pasay? Tapos na po ang politika. Sana po, huwag na tayong mag-ipit pa. Kasi po, ang hanap buhay namin ay mahalaga po yan sa amin. Kayo po ay mayayaman na. Samantalang kami, gutom. Sinisigaw namin dito ang aming karapatan na kami po ay nagugutom.